Sa bawat sitwasyon, may pangyayaring magmamarka at mabibigyan ng buhay at kulay ang ating mga kwento. Minsan sa simpleng paglalakbay, may isang bagay na magbibigay ng isang kwentong magiging isang sukdulang ganap ng ating buhay. Nagmamadali si Pasina huwag maunahan sa isang bakanteng upuan. Malayong biyahe papatungong dulo ng baryong sakop ng Capiz ang kanyang lalakbayin. Hindi siya takot gabihin sa biyahe, ngunit ang pinag-aalala niya ay hindi pamilyar sa kanyang lugar o address na iniwan sa kanya ng kanyang ate Oray. Napakalayong biyahe galing Puerto Princesa. Sa barko pa lamang ay hilong-hilo na siya. Idagdag na naman ang biyaheng bus na tiyak na aalog ng gusto sa kanyang utak. Dahilan para mas madagdagan pa ito ng hilo. Wala siyang magawa. Kailangan niyang marating ang lugar. Kailangan niyang sunduin ang ate Oray niyang ayaw pagbakasyonin ng naging asawa nito nang walang sundo. Ang dami kaartehan ng mga ito. Pwede naman silang magkasama na magbakasyon sa amin. Kailangan pang sunduin. Sa layo ba naman ng lugar na pinanggalingan ko? Kumikibot ang kanyang bibig habang binubulong ang bagay na yon. Napalingon sa kanyang magandang dalagang katabi niya na noon lamang din niya napansin. Ay naku, ngayon ko lang napansin, napakaganda pala ng katabi ko. Ngiting wika niya sabay yuko dito. Tipid itong umiti na tila kinikilig. Napakaganda nito, ang kaso'y nahihiya ito at laging nakayuko. Mailap ang tingin nito ngunit hindi niya ito tinigilan. Napakamahiyain mo naman, may nobyo ka na ba? Kaya ka takot o mailap makipag-usap? Siguro seloso ang nobyo mo kaya ka umiiwas sa ibang lalaki ano? Naku, wala po akong nobyo. Nahihiya lang po talaga ako kapag bago. Pero kapag kampante na ako, naku, tiyak na pagsisisihan mo kung bakit mo ako nakilala. Malalaman mo kung gaano ako kakulit. Ganun ba? E di huwag ka nang mahiya sa akin, maging kampante ka na lang sa akin. Ako nga pala si Pasi. Maaari ba kitang makilala? Kung pwede lang naman. Oo naman po. Bakit naman po hindi? Ako si Pilar. San po ba ang biyahe nyo? Mukhang malayo pa ang pinanggalingan nyo Iba kasi ang lingwahe nyo. Naku, sinabi mo pa. Malayong malayo ang pinanggalingan ko, Pilar. At masaya akong may nakilala agad ako dito. At ikaw yun, Pilar. Galing pa nga pala ako ng Puerto Princesa. Dito kasi nakapag-asawa ang ate Oray ko Kaya napabiyahe ako nang wala sa oras. Ayun, nagpapasundo. Ewan ko nga doon, hindi na lang isama yung asawa. Pero wisyo patuloy sa trabaho ko. Naku, ang layo nga pala ng biniyahe nyo. Saan po bang destinasyon nyo? Grabe ang layo ng biyahe mo Doon sa dulong baryo, malayo ba yun? Malamang no, dulo nga hindi ba? Ngising wika niya pa. Napakalayo po, katunayan taga ron ako. At doon ang destinasyon ko. Grabe, sobrang nakakapagod naman. Galing kang Puerto Princesa tapos mahabang biyahe pa ng bus. Ayos lang kahit sobrang haba pa ng biyahe. May nakilala naman ako ngayon kaya ayos lang. Hindi masyadong boring. Naku, wala akong masabi. Pero bakit nga ba sa dulong baryo nag-asawa ang kapatid mo? Maayos ba ang kalagayan niya ron? May anak ba sila? Nakakausap niyo ba siya sa telepono? Ano? Ang dami yan, nakakahilo naman lalo yung tanong mo. Isa-isa naman. Mas lalo ako napagod Biro niya pa sabay tawa. Hindi pero sa totoo lang, wala akong ideya. Hindi niya sinabi kung may anak na ba sila. Ang sabi lamang niya sa sulat ay sunduin siya. 5 taon na raw siya rito. Nagulat nga kami kung paano siyang nakarating dito. Gayong sa Maynila naman siya pinag-aral ng nurse ng aming tiyahing nasa Canada. Naku, wag naman sana. Bakit sa ganitong lugar? Hindi yata siya pamilyar sa kanyang naging asawa. Ano bang ibig mong sabihin? Kinakabahan naman ako sa sinasabi mo May nais ka ba bang sabihin? Wala naman po, mag-ingat na lang kayo at laging huwag magtitiwala sa mga taong nakaharap nyo. Lalo na pagdating sa baryo, sana makauwi kayo ng ligtas ng asawa at anak nyo. Grabe ito sa akin, mukha ba talaga akong tatay sa paningin mo? Grabe ang sakit sa puso. Biro pa niya, pero totoo din namang matandang binata na siya, ngunit hindi ang kanyang muka. Dahil kung sa mukha ang pagbabasehan ay para siyang 25 lamang. Binata pa po kayo? Pasensya na po, hindi ko po alam. Akala ko kasi may asawa na kayo. Hindi lang halata kasi nga may edad na ako. 35 na ako. At kaya ako umabot sa ganitong edad na walang karelasyon dahil mas pinagtuunan ko ng pansin ang aking misyon.
Isa akong albularyo sa murang edad. Ay inumpisahan ko na ang panggagamot. Yun malamang ang misyon ko sa mundong ito. Talaga nakakahanga naman. Hindi rin madali pero sa tawag ng misyon, kinakaya ko. Hanggang sa maging biyasa, lahat ng mga hindi magandang gawa ng nilalang ng dilim, kayang-kaya kong puksain. Hindi ba ang isang albularyo isa ring antingero? Marami silang hawak na mutya at anting-anting. Marami sa aming ganyan eh. Oo, madalas. Meron din namang antingero na hindi manggagamot. Bakit mo na itanong? Wala naman po, may panlaban ka rin naman pala. Hindi ko na kailangan mag-alala. Pero sana lang, hindi nahawahan ng iyong ate. Nahawahan? Anong sakit yan? Sabihin mo na kasi sa akin. Kanina ka pa parang may gustong sabihin eh. Diretsahin mo na lang kaya ako. Yung pupuntahan kasi nating baryo, hindi siya basta tirahan ng mga normal na tao. Hati ang mga nakatira sa baryong yon. Anong ibig mong sabihin? Linawin mo naman, Pilar. Nasakop na ng mga aswang halos ang baryong yon. Konti na lang ang mga normal na taong naninirahan doon at kadalasan may suot na proteksyon. Anong proteksyon naman? Itong itim na singsing, kapag nakita nila ito'y lumalayo sila agad. Kapag walang ganito at basta nalang papasok sa lugar halimbawa field trip, nako, nakakabahala yon. Tulad sa'yo, mamaya paglipat natin ng jeep patungo sa baryong yon, makikita mo ang paraan ng titig nila. Titig palang kikilabutan ka na. Hindi siya natatakot pero biglang pumasok sa kanyang isipan ng kuryosidad. Tapos ay biglang sumagi sa kanyang utak ang kanyang ate Oray. Ang ate Oray kaya, may suot din kayang ganyang singsing? Hindi ko alam ang ganitong bagay. Sana alam ko noon pa man ang kalagayan ng ate. Noon pa sana napasugod na ako dito. Hindi ko alam kung may suot din ganito ang ate Oray mo. Hindi ko kilala ang ate mo. Sa lawak ba naman ng baryong yon, hindi ko alam kung saang sityo siya. Pero kasi, ang madalas na nagkakaroon ng ganito ay ang mga sinaunang tao na ng lugar, katulad ng aming lahi. Bago pa magkaroon ng lugar ang mga aswang sa aming baryo, dati nang tirahan yun ng aming mga ninuno. Nababahala tuloy ako sa sinasabi mo. Parang gusto ko nang marating ang lugar. Sana nga maayos siya at ang mga anak niya. Huwag kang mag-alala, darating din tayo doon. Pasalamat na lamang siya na may isang Pilar siyang nakilala. Malayo pa lamang ay may mga ideya na siya tungkol sa lugar. Nang hindi niya matiis ay ipinakita na niya sa dalaga ang eksaktong lugar na nakasaad sa address. Ang mismong sityo kung saan ito naninirahan. Biglang nagiba ang reaksyon sa mukha ni Pilar. Mas lalo itong nabahala dahil sa ipinakita niyang address. Bakit? Nakakatakot naman yung reaksyon mo, Pilar. Kanina mo pa ako pinag-aalala ng gusto eh. Mas nakakatakot ang sityong ito, Kuya Pasi. Ayokong marinig na doong sityo ang tungo mo pero doon nga talaga. Aray naman, ang sakit naman sa bayubang. Ayusin mo naman ang pagtawag mo sa akin. Bakit po, Kuya? Masama ba ang pagtawag ko sa'yo nun? Ayun na naman eh, huwag ng kuya, nakakasakit sa bayuwang eh. Ang hirap mo naman palang paintindihin. Kaloko naman ito. Pero sige, ganito na lang. Pasipi ko para alam ko. Ay grabe naman, hinulaan pa ang buong pangalan ko. Pasi na lang ba pwede? Ang haba kasi naman ng pagmamayari kong pangalan eh. Parang isang parte ng malawak na karagatan. Ewan ko nga ba kay nanay bakit Pasipi ko ang pinangalan sa akin. Ang dami ka-artehan sa katawan nito pero sige na nga. Alam mo kasi Pasi, didiretsahin na kita. Huwag ka nang umasa na isa pang tunay na tao ang ate Oray mo. O kung hindi pa man siya hinawahan, sigurado ding aswang ang asawa niya. Ibig mong sabihin posibleng aswang na rin ang aking ate? Posible. Ang sityong sinasabi mo ay ang pinakadulong sityo ng baryo. At ang sityong ito ay walang halo. Maniwala ka, puro mga aswang ang nakatira sa lugar na ito. Ang ate Oray mo'y asawa ng isang aswang. Huwag sanang sumama ang loob mo pero sinasabi ko lang sa iyo ang katotohanan. Huwag kang umasang bahay ng isang normal na tao ang iyong dadayuhan. Totoo ba? Seryoso ka? Hindi mo ko pinagtitiripan lang. Hindi biro ang ganitong bagay. Sinong matutuwa kung sasabihin ang kapatid mo'y nakapag-asawa ng aswang? Hindi nakakatuwang biro yon. Ano, tutuloy ka pa ba sa biyahe kahit alam mo na ang totoo? Oo, dahil yun ang gusto ng ate. Ang sunduin siya. Gusto na niyang umuwi sa amin sa Puerto Princesa eh. Kailangan kong gawin yun dahil namimiss na rin siya ng aming mga magulang. Teka, di kaya't nagpaparescue talaga ang ate mo, kaya ikaw ang pinapunta niya dahil alam niyang ikaw lang may kakayahang sumagip sa kanya?
Kung tama ang hinala ko'y kailangan mong maglatag ng isang malaking plano. Hindi ka basta susugod doon at sasabihin kukunin ng iyong ate. Magiging malaking gulo ito. Mas lalong gumulo ang kanyang utak. Hindi niya inasahan yon. Sobrang talino ng kaharap niyang babae. Hindi niya alam kung nagkataon lamang ba o padala talaga ito sa kanya ng tadhana. Napakaswerte kong naging kasabayan kita, Pilar. Makakarating pa sana ako sa lugar ng walang ideya. Buti nga nagkataon na naging kasabay kita. Handa kitang tulungan Pasi. Masyadong malaki na ang naging pinsala ng mga nilalang na yun sa aming lugar. Kung pwedeng bawasan, bakit hindi? Makipagtulungan ka sa akin. Alam kong may kakayahan kang gawin yon. Palagay mo, anong pwedeng gawin natin? Wala akong kaide-ideya. Hindi ako natatakot sa mga aswang. Pero nang sabihin mo ang bagay nito, bigla akong nabahala sa aking ate. At baka nga may mga pamangkin pa ako. Paano yan? May pamangkin din akong aswang. Wala tayong magagawa kung talagang ganon. Pero ganito ang unang plano. Magpanggap tayong magnobya. Paano tayo nagkakilala? Isa akong nurse. May medical mission kami sa puerto. At doon tayo nagkakilala hanggang sa naging magnobya. Hindi ba tayo mabibisto? Baka magduda sa atin ang asawa ni Ate Oray. Baka malagay lamang kita sa kapahamakan. Huwag ka lang pahalata. Wala na akong maisip na ibang paraan. Basta umayong ka na lang sa akin. Baka kasi pag-iinitan ka ng asawa ni Ate Oray. Kasi alam mo ang tungkol sa pagkatao nila. Tago at iilan lamang din ang nakakaalam ng ganitong kwento sa aming lugar. Kaya tiyak na hindi nila mahalata. Patay Malaysia ka lang lagi kapag kaharap sila. Salamat sa tulong mo, Pilar. Mas lalo tuloy ako nag-aalala sa ate. Kalma lang, may sulat siya sa'yo. Ibig sabihin ay maayos ang kanyang lagay. Dahil sa malalimang pag-uusap, ay agad na nakagaanan ng loob niya ang dalaga. Matapos ang ilang oras na biyahe ay tuluyan na nilang narating ang lugar. Hapon na silang dumating. Isang katamtamang laki ng bungalow na bayang eksaktong kinaroroonan ng address. Nag-doorbell si Pilar at makalipas lang ang ilang sandali ay isang lalaking matipuno at matangkad ang humarap sa kanila. Madilim ang anyo ng mukha nito ngunit hinaharap pa rin sila nito. Kayo po ba si Kuya Rindo? Ako po si Pilar, taga-kabilang sityo noong kabataan pa man. Kaso'y matagal na kaming lumipat. Naikwento kasi ni Pasi sa akin na may kapatid siya rito, ang Ate Oray niya. Kaya nagtanong-tanong po kami. Ngayon ay napag-alaman naming asawa niyo po si Ate Oray. Kung ayos lang po, gusto po sanang dalawin ni Pasi ang kanyang kapatid. Sigurado ka bang kapatid ka ni Oray? Galing ka pang Puerto Princesa kung ganon. Buti alam mo ang address. Oo kuya. Kahit hindi tanungin masyadong halata dahil hawig kami ng mukha ng Ate Oray. Sige, pasok kayo sa loob. Salamat po. Sumunod kayo sa akin. Opo kuya. Nagpatiuna itong naglakad kaya nagkatingi na silang dalawa. Bago sumunod dito, tahimik silang nakasunod hanggang sa makapasok sa loob ng bahay. Naroon ang kanyang Ate Oray, binubordahan ng isang lampin. May maliit na umbok ang tiyan. Aliw na aliw sa pakikinig ng drama sa radyo. Nang tumingala ito sa kanya, bigla nitong pinatay ang radyo at tumayo. Kapatid mo ba siya? Hindi mo ba inasahan na may darating kang kapatid? Oo Rindo, kapatid ko siya si Pasi. Ang nag-iisang kapatid ko. Buti nadalaw mo ko Pasi. Paano mo natuntun ang lugar na ito? Hindi ko inaasahang darating siya ngayon Rindo. Akala ko naman sorpresa mo ito sa akin. Mabilis itong kumurap-kurap. Isang senyas na wag sabihin ito ang nagbigay ng address. Hindi yun nakuha ni Pasi, ngunit mabilis din yung nabasa ni Pilar. Kaya ito nang sumalot mabilis na sinagot ang tanong ni Oray. Ate, mukhang pareho kayo ng kapalaran ni Pasi. Taga rito din kasi ako noon. Ako nga pala si Pilar, ang kanyang nobya. Nandito ako para dalawin ang aking lola. Pero narinig daw niya sa iyo noon na ito ang address ng napangasawa ng kanyang ate. Kaya dito na muna kami dumiretso. Namiss ka na raw niya eh. Taga rito ang nobya mo Pasi. Bakit? Ang layo dito. Pwede namang sa puerto ka maghanap. Wag na dito, napakalayo sa ating lugar. Halatang dismayado at may pag-aalala sa boses nito. Ngunit mabilis na sumenyas si Pilar na katulad din ng senyas nito. Naguguluhan man ito, mahimik na ito at umiba ng aura. Alam nitong hindi tunay na magkarelasyon silang dalawa. Dumito lang muna kayo. Bibili lang ako ng merienda sa tindahan. Saka ayos naman kung dito mag-asawang kapatid mo, hindi ba?
para lagi kayong magkita. Ayaw mo ba nun? Salamat sa pagtanggap sa kapatid ko, Rindo, at sa kanyang nobya. Gusto ko din siyang makasama pero ayos lang ba sa'yo? Walang problema yon, o siya. Dito na muna kayo. Mabilis na wika nito kay Oray, sabay tumalikod na. Ngunit tumigil ito sa paghakbang ng magsalitang muli. Ang kapatid mo ay kapatid ko na rin. Alalahanin mong asawa kita. Kapag nakita kitang masaya, magiging masaya na rin ako. Naku, salamat naman kung ganun, Rindo. Nakakatuwa naman. Mabilis na itong humakbang ulit hanggang sa makalabas na ito ng gate. Sunod-sunod ang malaking paglunok na ginawa ni Oray nang makalayo na ang asawa nito. Salamat at dumating ka pa si. Iligtas mo kami ng aking anak. Hindi ako pwedeng magtagal dito. Kailangan ko makaalis bago isilang ang aking anak. Sabi ni, hindi maganda ang sitwasyon mo dito. Isang aswang ang asawa mo, hindi ba? Mapanganib bang aswang ang asawa mo, Ate Oray? Talaga bang nobya ka ng kapatid ko? Mukhang minahalata ko sa inyo ah. Kulang pa kayo sa ensayo. Oo nga po ate, nakakailang kasi. Hindi po talaga kami magnobya. Kanina lang kami nagkakilala sa bus. Nang ikwento niyang nasabing lugar. Nag-alala na ako agad. Hindi basta-basta ang lugar na susuungin niya. Mapapahamak siya dito dahil lahat ng naninirahan sa sityong ito, mga aswang. Totoo ba? Hindi ko alam ang bagay nito pero salamat at nagkakilala kayo ng kapatid ko. Kaya kay Pasi ako humingi ng tulong dahil alam kong kaya niya akong matulungan. Bata pa lang isa na siyang antingero at albularyo. Marami siyang alam na laban kontra aswang gamit ang kapangyarihan ng isipan. Buti may ganong karunungan si Pasi. Malaking tulong sa inyo lalo na sa balak niyong pagtakas. Lalo na ikaw Pilar, ang laking tulong mo sa amin. Lalo't baluarte mo ang lugar na ito, marami kang alam tungkol sa lugar na ito. Opo Ate Oray, baluarte ko ang lugar na ito. Dito na ako sinilang at lumaki. Alam ko lahat ng kwento ng bawat sityo sa baryong ito, lalo ng sityong ito. Kaya siguro dinala ko ng aking mga paa sa tabi mo dahil iyon ang bulong sa akin ng aking Anghel de la Guardia. Kasi ikaw ang makakatulong sa akin. Wala talaga akong ideya sa mga pangyayari. Ang sabi lang kasi ni ate sa sulat, sunduin lang para makapagbakasyon. Walang ibang sinabi. Ano namang alam ko sa lugar na ito. Hindi ko kasi masabi sa sulat ang katotohanan. Kapag nalaman yun ni Rindo pati ako, tiyak na papaslangin niya ako. Sabi niya, ngayon anong plano niyo? Itakas niyo ako mamayang gabi. Gusto ko nang makawala rito. Kaya parang awa niyo na tulungan niyo ako makaalis sa lugar nito. Mali. Kung buong sityong ito ay aswang, tiyak na iisang lahi sila. Magtutulungan sila para mahabol tayo. Babawiin ka pa rin nila sa amin. Baka mapahamak ka lang lalo. Kailangan nating mag-isip ng ibang paraan. Anong gusto mong gawin natin? Hindi ko na kayang tumira na matagal dito. Marami ng anak ko ang kinain ng hayop na Rindong yon, hindi ko na kaya. 5 anak ko na anak kong bagong silang ang kinain niya. Hindi pwedeng dagdagan pa, hindi ako papayag. Talaga palang napakademonyo ng lalaking yon. Paano niya maatim na kainin ang sarili niyang anak? Kaya nga pa hindi ko matanggap. Pero hindi ko rin kayang tumakas mag-isa. Kapag nahuli ako, tiyak na karne rin ang aabutin ko. Maghanap na lang tayo ng paraan para makatakas nang hindi malagay sa alanganin ng buhay. Gagawa tayo ng konkretong plano. Hindi natuloy at biglang nag-iba ang tanong ni Oray nang biglang bumukas ang pinto. Yun ay upang hindi malata na pinag-uusapan nila ang isang bagay. Inilapag ni Rindo sa kanilang harapan ng litro ng soft drinks at isang pakete ng biskuit. Magmerienda muna kayo, tiyak akong pagod kayo. Dumito kayo hanggang kailan nyo gusto, lalo na ikaw Pasi. Matagal na kasing nangungulila si Oray sa kanyang pamilya. Napakaswerte naman ng aking kapatid, nakapag-asawa ng mabait at responsabling asawa. Maswerte din naman ako sa asawa ko. Lagi akong busog dahil sa kanya. Bukod doon, masarap talaga siyang magluto. Timonyo talaga, walang hiya. Bulong ni Oray. May sinasabi ka ba mahal? Linawin mo nga. Wala rin daw ang sabi ko'y bilang responsabling asawa ay marapat na gawin ko ang bagay na yon. Tama naman. Simpleng sulyapan lamang sina Pasi at Pilar. Isang kwarto ang itinuro ni Rindo na pansamantala nilang tuluyan habang naroon sila. Nagkatinginan naman silang muli. Alanganin at nahihiya sa isa't isa. Magdobya naman kayo, saka hindi na kayo mga bata. Siguro naman alam nyo na kung ano ang ibig kong sabihin.
Opo kuya, naiintindihan naman namin kung anong ibig niyo sabihin. Mahal, ipasok muna natin sa loob ang ating mga gamit. Halos matawa si Oray sa ginawang yon ni Pilar habang siya'y gulat na gulat at hindi makapaniwala. Hindi nito akalaing kaya niyang gawin ang bagay na yon. Tahimik siyang napasunod sa dalaga habang bitbit ang malaking bag. Sandali lang Kuya Rindo, Ate Oray, babalik kami para sa merienda. Ayos lang, iligpit niyo muna ang mga gamit niyo. Opo Ate Oray. Diretso na itong pumasok kaya sumunod siya rito. Pagdating sa loob ay nagulat siya nang bigla siya nitong kindatan. Ayos ba? Galing kong umakto no? Ano't parang nababakla ka naman. Naku, alam ko na yan, may gusto ka sa akin ano? Uy wala ang lakas naman ng amoks mo. Sus, ayaw pang umamin. Mga matang yan, alam na alam ko yan. Nakapag-aral din kaya ako ng kaunting psikolohiya. Kaya alam kong may gusto ka sa akin. Pero awat mo na dyan kasi may misyon tayo. O halika na, huwag tayong magtagal dito baka mamaya kung anong isipin ng mga yon. Nailing na lamang siya sa pagiging prangka ng dalaga. Gayon pa man ay tuwang-tuwa siya't nakilala ang katulad nito. Aminado din naman siya sa kanyang sarili. May gusto siya dito kahit unang beses pa lamang niya itong nakilala. Pagkalabas nila ng kwarto ay ibang reaksyon ng mukha ang kanilang nakikita. Tila ba may kinatatakutang bagay ang kanyang Ate Oray. Panay ang sulyap nito kay Pilar na tila ba may nais sabihin. Samantalang kakaibang ngiti naman ang sumilay sa mukha ni Rindo. Nahalata ito ni Pilar kaya naghanap ito ng paraan para makausap si Oray. Alam mo mahal, dahil ngayon lang tayo nakapagbakasyon, dapat makipaglapit tayo kay Ate Oray at Kuya Rindo. Kausapin mo si Kuya Rindo para malaman mo naman ang mga bagay sa kanya. Kaya ng mga paborito niya, ganon. Para hindi naman tayo mailang sa kanila. Ako naman kakausapin ko si Ate Oray para mas maging malapit kami. Dahil doon ay nailayo niya si Oray sa asawa nito. Panayan lingon ni Rindo kay Oray, tila ba may kinababahala. Ngunit nang yayain niya itong lumabas sa bakuran ay wala itong magawa kundi ang sumunod. Hanggang sa niyayanan niya ito sa tindahan para makipag-inuman. Isang bote ng beer lang Kuya Rindo, ayos lang ba yun sa'yo? Abay oo naman, kaunting pag-uusap nang sa ganun ay makilala natin ang isa't isa. Tama po kayo doon Kuya Rindo, ilang araw lamang din kasi kami dito. May mga trabaho din kasi kami sa amin eh. Ano bang trabaho mo? Anong hanap buhay mo sa inyo? Ako po, magsasaka. May palayan kami sa amin sa Puerto. Yun na po ang aking una pong inaasikaso eh. Nasabi nga pala sa akin ni Oray yan, may malawak kayong lupain doon. Buti naman at nariyan ka para alagaan ang yun lupain. Oo, sa ninuno pa kasi namin yun. May lahing kuyunin din kasi kami. Kaya sa amin talagang malawak na kalupaan sa aming lugar. Kaya naman pala, yung mga kuyunin ng mga unang tao sa Palawan, hindi ba? Opo kuya, sila po. Maganda pong makitungo sa mga katulad namin. Sana mabisita ko rin ang lugar nyo balang araw. Gusto ko rin sanang makilala ang aking mga biyanan. Anong oras kung gusto nyo pong pumunta doon ay walang problema kuya. Kung saan napunta ang kanilang usapan, ngunit hindi niya pinahalata at lalong hindi niya pinaalam na isa siyang antingerong albularyo. Samantalang si Pilar ay kinuha ang atensyon ni Ate Oray niya at nang maiwan ang mga ito'y doon lamang niya itinanong kung ano ang kinatatakutan nito. Ate, alam kong may bumabagabag sa'yo, sabihin mo, huwag kang matakot. Kasi Pilar, ang sabi sa akin ni Rindo ay ikaw ang iaalay niya sa kanilang tribo. Iaalay? Anong gagawin nila sa akin? Ano pa nga ba iti gagawing pagkain? Tuwang-tuwa siya kanina dahil alay na raw ang kusang lumalapit. Nag-aalala ko, paano kung hindi ka namin kayang protektahan? Umuwi na lang kaya kayo ni Pasi, iwanan niyo na lang ako dito. Hindi ate, walang mangyayaring masama sa akin, maililigtas ka namin. Huwag kang mag-alala, lalong huwag kang matakot. Anong laban natin sa dami ng angkan nila? Nilalang sila ng dilim, gaano man sila karami, wala pa rin nakakatakot sa kanila, kaya huwag kang mabahala. Kaya yan ni Pasi, huwag kang papahalata na alam ko na kung magdesisyon kami umuwi na agad, tiyak na ikaw ang sisisihin niya. Oo Pilar, gagawin ko. Salamat at malakas ang loob mo. Hinaliw nito si Oray sa ibang usapin upang wag itong mag-alala pa. Hindi rin nagtagal ay dumating na sila Rindo. Agad nagpasya si Pilar at nagboluntaryong mamalengke para sa kanilang hapunan. Kaunting oras na lamang ay padilim na. Pagod kayo sa biyahe, ako na lamang. Malapit lang naman dito yon.
Ayos lang kami kuya, namiss ko na rin ang palengke sa baryong ito. Kaya kami nanipasi. Babalik din kami agad. Ipagluluto ko kayo ng espesyal na menu. Tiyak na gaganahan kayong kumain mamaya. Nakakatuwa at napakabibo mong bata. Sige, mag-ingat kayo sa labas pag gabi na eh. Alam nyo naman siguro ang bali-balita sa baryong ito. Yung alamat ng aswang? Hindi yun tunay kuya. Wala namang aswang dito eh. Dito ako lumaki. At kung totoo yun di sana matagal na akong nakain ng mga aswang. Ikaw talagang bata ka ang daldal mo o siya, lumayo na kayo. Nagmadali silang naglakad patungo sa palengke. Hindi pa man tuluyang nagdilim ay iba na ang espiritu ng mga taong kanilang nakasalubong. Tahimik at patay malisya silang pareho hanggang sa tuluyan nilang marating ang palengke. Medyo maraming tao dahil iyon talaga ang tamang oras ng pamamalengke para sa hapunan. Namili si Pasi ng mga boto-boto ng karne nang bigla siyang hilahin ng matandang lalaki. Apo, nako itong batang ito. Napaka makalimutin mo na. Doon yung pinagsuklian natin ng karne ay pasensya na Luciana. Hinila siya nito diretso sa isang pwesto. Napatingin na lamang siya sa kamay nitong hila-hila siya. Napansin niya ang itim na singsing na suot nito, katulad sa singsing ni Pilar. Agad niyang napagtanto na inili siya ng matanda mula sa isang pwestong hindi ordinaryong tao ang tindera. Maging si Pilar ay naintindihan yon. Huwag nga kayong basta bumili ng karne kung hindi kayo sigurado. Mas mainam sigurong gulay na lamang ang bilhin nyo sa palengking ito. Bihira kayo makakita ng tunay na karne. Mag-ingat kayo. Yun ang sinabi nito at agad na ring tumalikod. Walang lingon-lingon hanggang sa tuluyan na itong mawala sa kanilang paningin. Parang ayaw ko na tuloy manintahan dito. Saan na ba kasi yung pinagsuklian ko dito? Ibang tindera yung mga nandito eh. Sundin na lang natin yung matanda, magulay na lang tayo. Kasi bala kong lutuin yung karne na may sahog na dahon ng pechay. Masarap yun eh. Kung ganun di maghanap na lang tayo sa kakilala kong tindera. Sige, doon na nga lang tayo sa unahan. Baka pwede dito tayo sa bandang kanan. Hindi pa sila nakaalis nang biglang kalibitin si Pilar ng kaidaran nito. Sabi na ikaw yan Pilar eh. Saan ka ba galing? Saan ba kayo galing na nobyo mo? Ang gwapo ah. Oo, nobyo ko si Pacifico. Pasi, ito si Maya. Kaklase ko ng high school. May pwesto sila dito sa palengke. Saan na nga ba yun? Mukhang hindi na ako pamilyar sa palengkeng ito eh. Naku, nalipat na kami sa bagong palengke sa Sur. Diyan lang sa unahan. Buti na lang pala nagpabarya ako, nakita kita. Kung hindi todas ka. Ano bang todas? Nakakatakot namang magsalita, Maya. Wala yun, halika kayo, bilisan nyo. Padilim na eh. Lakad takbo ang hakbang nito hanggang sa bumungad sa kanila ang malawak at maaliwalas na palengke. Hindi katulad kanina na sobrang lansa at dugyot ng lugar. Naku, dito pala. Bakit may pwesto pa doon? Sana inalis na yun. Mabaho doon eh. Malansat nakakadiri. Palengke yun ng mga masasamang hininga. Bakit kasi doon agad ang destinasyon ninyo? Yung mga magnanakaw, mga kriminal, ganun. Astiga, may sariling tindahan din sila. Nakuha pa talaga magbiro nito. Alam mo namang maraming aswang sa lugar na ito, di ba? Natural may palengke din sila. Minsan may mga sosyal na aswang pa. Yung mga yayamanin, abay dito namamalengke ang mga ganong uri. Iba din, di ba? Biro lang, baka kasi may makarinig. Siguro mas lalo lang dumami ang mga aswang sa lugar nito, hindi ba? Sinabi mo pa Pilar, buti ka mo may protection tayo. Kung wala baka buong baryo na puro aswang ang nakatira. Tama ka, tsak yun. Masarap sanang magkwentuhan Maya kaso paggabi na eh. Kailangan na naming mamili para makauwi. Ako nang bibili ng karne para sa'yo para makasiguro tayo. Pangsahog ba sa gulay? Anong gulay ba? Sa pechay sana eh kung ayos lamang sa'yo na ikaw nang mag-ikot para sa amin. Sige akong bahala at walang problema yon. Ano ka ba? Agad itong tumalima. Pagbalik ay may dala na itong karne. Ito rin ang namili ng pechay at ibang sangkap sa luto. Sa katuluyang iniabot sa kanila. Huwag nang lagyan ng bawang, mahirap na. Aswang ka ba? Takot ka sa bawang? Hoy hindi baka aswang ka naman sa nobyo ko. Tama nga pala. Huwag mo lagyan ng bawang, bawal pa pala ako. Mabilis na depensa ng dalaga sa kanya, maging sa kanyang ate. Ha? Kailan pa ipinagbawal ang bawang sa tao? Ngayon ko lang narinig ang ganun Ang alam ko, aswang lamang ang takot sa bawang eh. Basta yun ang bili ng doktor.
Ikaw talaga, Maya. Ang daming tanong. Alis na kami ha. Salamat. Mag-usap tayo kapag may pagkakataon ako. Sa ngayon kasi may mga pinagkakabalahan kaming bagay. Sige, Pilar. Basta bilisan nyo na rin umuwi. Mahirap nang madilim sa daan. Alam mo na. Oo, Maya. Salamat ha. Agad silang tumalima pa uwi. Inabutan na sila ng takip silim. At ganoong oras pa lamang ay samot-saring huni na ng mga aswang ang maririnig sa paligid. Narinig mo ba yun? Grabe. Hindi pa man tuluyang dumidilim. May mga naglakas loob ng gumala. Oo, may tiktik, may kikik, wakwak at kung ano pa. Ang dami pala talaga dito, ano? Yung matanda sa unahan natin, tignan mo. Huwag kang kukurap. Kakaibang kilos niya eh. Tiyak na may kakaibang mangyayari. Wari ko rin yan. Hindi na siya nagulat nang bigla itong naging itim na aso. Tumakbo ito ng mabilis sa isang masukal na damuhan hanggang sa tuluyan itong naglaho. Kahit mabilis ang kanilang mga hakbang ay hindi nawala sa kanilang paningin ang iba't ibang kahiwagaan ng lugar. Yun ay yata ang pinakamalalang lugar ng aswang na kanyang nasaksihan. Pagdating sa bahay ni Rindo ay dalawa pa rin sila na tulong-tulong sa pagluto para sa kanilang ulam. Ano ba kayong dalawa? Bisita kayo rito. Kaya dapat kami ang nag-aasikaso sa inyo. Pagod pa naman kayo galing sa biyahe. Ako nang mag-aasikaso niyan at magpahinga na kayo. Ate, buntis ka. Ikaw dapat ang inaalagaan. Saka si Kuya Rindo, pagod din niya sa hanap buhay niyong dalawa. Kaya hayaan niyo na kaming mag-asikaso ng kusina hanggat naririto kami. Sabi niyo yan ha, Pilar. Ayos lang ba talaga? Nakakahiya sa inyo eh. Opo ate, ayos lang. Maupo ka na lang doon. Saan na ba si Kuya Rindo? Bakit wala siya rito? Yun nga eh, hindi ko alam kung nasan yun. Noong umalis kayo, umalis din eh. May mahalagang pupuntahan daw. Hindi naman sinabi kung saan. Mukhang inagahan ng pagpupulong ate. Alam mo na. Sabay dungo nito sa harapan ng gate. Pero maririnig naman nila kung papasok. Pwera lamang kung gumamit ng kapangyarihan o itim na salamangka. Tapos bigla na lamang nasa harapan na nila. Pero tiyak na hindi gagawin nun ng bagay na yon. Anong pagpupulong? May dapat ba silang pag-usapang mga aswang? Hindi mo sinabi kay Pasi. Wala siyang alam tungkol sa sinabi ko sa'yo. Ang alin? Ang tungkol san? Wala akong alam ate. Sabihin mo naman sa akin bakit kayo naglilihim? Pasi, si Pilar kasi siyang balak ng Kuya Rindo mong gawing alay. 3 araw mula ngayon. Kaya tiyak na mga tungkol sa gagawing ritual ang pinag-uusapan ng angkan ngayon. Ano? Mapapahamak pa si Pilar nito. Hayop ng mga asubang yon, magaling pumili. Hinaan mong boses nyo. Baka nandyan na yun. Bigla pa namang sumusulpot yun ng hindi nararamdaman. Nakakatakot, baka mahuli tayo. Antingero ka Pasi. Alam kong kaya natin ito. Ito na ang pagkakataon. Pupuksain natin silang lahat sa kanilang pagtitipon. Hindi ka natatakot, Pilar? Buhay mong nakataya dito. Teka, ano na ba itong tinutukoy mo? Na babawasan ng kanilang angkan? Mukhang oo. Ito na nga yata ang pagkakataon. Saka, bakit naman ako matatakot? Nandyan ka. Alam kong ililigtas mo ko. Mahati mo kayang tingnan ako na inililityo ng angkan ng mga aswang? Parang ako naman yata ang natatakot sa ginagawa mo, Pilar. Buhay mong nakataya dito. Kung mauna ka na kayang umuwi sa inyo. Hindi pwede ngayon pa ako aalis. Kung kailan may plano na sila. Saka kampante akong ililigtas mo ko kasi buhay ko ito. Mahal mo pa naman ako. Paano na lang kung mawala ako? Isusumpa mo talagang sarili mo. Nakuha mo pa talagang magbiro eh. Umayos ka nga. Hindi ako nakikipagbiroan. Buhay mo ang nalalagay sa peligro. Mas lalo namang hindi ako nakikipagbiroan Pasi. Pagkakataon na ito. Mapapaslang ng maraming aswang sa sityong ito. Hindi na kailangan ng puwersa ng kung anong matatalim na sandata. Alam ko may hawak kang malakas na orasyon. Panama sa mga nilalang na yon. Pilar, hindi kayang puksain ng kung anong orasyon ng pinuno nila. Masyadong malakas yun. Libo-libong taon na ang edad ng lalaking yon. Nagiging mukhang bata kapag nakabiktima ng dalaga. Kapag nakain ng puso't na inom nito ang sariwang dugo. May kinuha ito sa bag nito. Nakasunod ang tingin nilang dalawa na magkapatid nang pumasok ng kwarto si Pilar. Pagbalik nito ay isang balaro na tanso ang hawak. Maging ang hawakan at kaluban ay tanso rin. Ano yan, Pilar? Isang balaro na tanso. Lagi ko itong dala. Simula 10 taon pa lang ako sa akin na kasi ito iniwan ng lolo.
para malaman nyo, ang lolo Inko ko noon ay hangaway ng mga aswang. Kung hindi lang sa sakit na TB, hindi sana siya pumanaw ng basta-basta. Matapang na antingero ang lolo ko noon. Nag-iisang apo lang niya ako kaya sa akin to napunta. Anong gagawin mo sa balaro na yan? Ipaubaya ko to sa'yo Pasi. Naniniwala akong kaya mong gawin ngayon ang bagay na hindi nagawa ng lolo at tatay noon. Nagkaroon pa ako bigla ng misyon Ito yata ang dahilan kaya tayo pinagtagpo. Dahil tayo ang tatapos sa angkan ng mga aswang na naghahari-harian sa sityong ito. Sobrang talino mo talaga Pilar, hanga ako sa katilinuhang meron ka. Hindi po ako matalino Ate Oray, sadyang sa akin ng kaalamang ito noon pa man, kaya nagmamarunong masyado. Nakakatuwa ka talaga Pilar, sana nga totoong nobya ka na lang ni Pasi. Mayayari yan Ate Oray, kita mo naman kung tumingin sa akin si Pasi, halatang may gusto siya sa akin eh. Iba ka rin kung magyabang sa sarili Hindi ka naman kagandahan. Yan ang pangalawang kasinungalingan mo Pasi. Gusto mong makita ang litrato ko? Ito, para naman alam mo. Dinukot nito ang pitaka sa bulsa ng pantalon nito, sabay pakita ng kanyang litrato. Kahit naman hindi nito ipakita, para sa kanya ito na ang pinakamagandang babae na nakilala niya. Tameme ka no, reyna ng kagandahan itong nasa harapan mo ngayon. Sexy pa nga diba? Ayaw pang umamin eh. Alam ko namang hulog na hulog ka sa akin, aminin mo na. Mukhang nagkakatuwaan kayo Ang saya niyong tignan, biglang nagkaroon ng buhay ang tahimik naming tahanan dahil sa inyo. Wala kahit isa sa kanila nakapagsalita. Parehong nagulat sa biglang pagsulpot nito sa kanilang harapan. Bakit biglang natahimik kayo? Ayaw niyo bang nandito ako? Nako hindi po kuya, nagulat lang kami. Bigla na lang po kayo nandyan. Paano po kayo nakapasok? Sa pinto. Hindi niyo marahil nakita kasi masaya kayong nag-uusap. Kanina pa po kayo? Ngayon lang, bakit? Wala po, nagtatanong lang. Tila nabunutan sila ng tinik nang marinig yon. Ibig sabihin, ang tuksuhan na lamang nila ang narinig nito, hindi ang mga seryosong bagay. Si Ori nang muling nagsalita, maraming naging katanungan para sa asawa habang sila'y minamadali ng pagluluto. Pagkatapos magluto'y naghain na agad sila ng hapunan. Tahimik silang kumakain nang biglang punahin ni Rindo ang luto ng dalaga. Masarap kang magluto gaya ng asawa ko. Ang swerte sana sa iyo ni Pasi kung nagkataon. Bakit po may sana? Hindi naman po kami maghihiwalay. Hindi po ako mamamatay kaya swerte po talaga siya sa akin. Napaubo si Pasi nang sabihin ito ang bagay na yon. Samantalang alanganin naman ang tawa ni Rindo. Sa bagay nga naman, nagkamali lang ako. Muling natahimik ang lahat nang biglang may dumating na tiktik sa likod ng bahay. Grabe ang tapang, maaga pa. Baka manghingi ng ulam. Huwag kang magbiro ng ganyan sa nilalang. Mababangis ang mga yan. Pasensya na po. Hindi basta-basta ang mga asubang dito kaya mag-ingat ka. Salamat po kuya, hindi na po mauulit. Bilisan niyong kumain para makapagpahinga kayo. Alam kong pagod kayo sa biyahe. Pagkatapos kumain ay nagpumilit si Rendo na ito nang magliligpit at maglilinis ng kinainan nito. Pumasok na lamang sila sa kwartong nakalaan para sa kanila. May sariling banyo yon kaya hindi na kailangang lumabas. Mauna ka nang magbanyo, matagal akong makatapos eh. Baka mainip ka. Sige, salamat. Kapag naman talaga babae, sobrang bagal kumilos eh. Hindi naman sa mabagal kumilos kaso marami lang kaming anik-anik sa katawan. Maglalagay ng lotion padulas sa buhok, suklay sa mahabang buhok. Idagdag pa itong buhok kung sobrang tagal matapos suklayin kasi nga kulot. Oo na, hindi mo na kailangan magpaliwanag. Agad siyang pumasok ng banyo. Pagkatapos nito'y siya na ang sumunod. Hindi siya komportable dahil unang beses niyang matulog na may kasamang babae sa kwarto. Tiyak na hindi siya makakatulog. Pinilit niya ang kanyang mga mata habang nakasandal sa headboard ng kama nang biglang may narinig siyang pagaspas ng pakpak sa bintana ng kanilang kwarto. Nanliit ang kanyang mga mata habang nakatitig doon. Lumapit siya doon upang makahanap ng butas at masilip ang labas. Isang maliit na butas ang kanyang namataan. Agad niyang sinilip ang labas. Nilalang na parang anghel dahil sa pakpak nitong kulay puti. Parang pakpak ng anghel, ngunit ang mukha nito'y kulubot. Sobrang pangit na tila ba may sungay sa noo. Mahabang itim na dila. Nanlilisik ang mga mata.
na tila babalis at hindi mapakali. Walang alinlangan niya itong inusalan ng orasyon. Bigla itong tumalsik. Dahil hindi nito napaghandaan ang kanyang ginawa. Narinig niya ang pag-iyaw nito mula sa malayo, ngunit hindi na niya nakita pa kung saan ito naroon. Anong sinisilip mo dyan? Mukhang may kakaiba. Ano yan? Tapos ka na bang magbanyo? Akala ko ba matagal ka magbanyo sabi mo? Tapos na ako, ayoko munang magbabad sa tubig. Galing kasi ako sa mabibigat na gawain. Baka pasmang abutin ko. Ano ba kasing sinisilip mo dyan? May umaaligid ng aswang sa atin. Mukhang sabik na makatikim ng karne ng tao. Ng karne mo malamang at sariwan dugo mo. Anong sinasabi mo? Bakit ako? Kahit sino, basta tao, gustong gusto ng mga yon. Sa bagay pero mukhang nakita ko ng pinuno ng mga aswang. Umaaligid dito at na yatang makainom ng dugo mo. Siya na yata ito kung hindi ako nagkamali. Pinaglololoko mo naman ako eh. Gusto mo pa talaga akong takutin? Sanay na ako sa mga aswang, bata pa lang ako oy. Pero totoo hindi ako nagbibiro, nandito siya. Nakita ko ang pinuno ng mga aswang. Tinatakot mo lang ako para tumabi ako matulog sa iyo eh. Hindi mo ako mauuto. Ang laki ng ulo mo ah. Mas matalino ako kaya sa iyo. Alam ko naman na matalino ka kaysa sa akin. At bakit ko naman gagawin yon? Kahit hindi kita takutin, halata namang atat kan tumabi sa akin eh. Haba ang lakas makabad trip. Hoy, hindi mangyayari yan. Diyan ka sa sahig matutulog ako sa kama. Akala mo naman makakaisa ka, hindi ako ganun oy. Magkakasakit ako sa baga kung sa semento at sahig ako matutulog. Malamig yun eh, delikado sa likod. Wala akong pakialam, dapat lamang na magpakumbaba ka dahil akong babae, hindi ba? Hindi ka pwedeng tumabi sa akin. Wala pang lalaki na katabi sa akin at hindi pwede yon. Oo na, sige na, matulog na tayo dahil pagod na ako. Ang ingay mo, ang dami mong sinabi. Hindi rin ako tatabi sa iyo, mamaya pipilitin mo pa ako. Mag-aasawa pa ako nang wala sa plano eh. Ay sus, parang hindi halata na pinagnanasaan mo ako. Wag ako oy. Ihiga pa lamang sana sila nang biglang marinig nila ang boses ng parang paos at ang pagaspas ng mga pakpak. Ang buong akala niya ay maduduwag ang dalaga, ngunit nagulat siya nang biglang tumiklop ang kamao nito. Galit na tumingin sa bintana ng bahay. Dinig mo yun? Halika, silipin mo kung ano itsura niya. Sinasabi ko sa iyo, ito ang sinasabi nilang pinuno ng aswang. Agad niyang itinuro ang maliit na butas sa ilalim ng bintana. Kitang-kita nito ang anyo na nakita niya kanina. Ito pa rin yon. Pakpak lamang ang mukhang anghel dito pero ang mukha nito, daig pang mukha ng dyablo. Anong uri ng aswang ito? Ngayon lang ako nakakita ng ganitong mukha. Kakaiba siya. Kung tumalikod parang anghel, pagharap demonyo na. Isang pinuno nga ng mga aswang yan. Naabisuhan na ni Rindo. Kaya atat na matikman ng sariwang dugo mo. Tiyak magdamag yang magbabantay sa'yo. Sa panaginip niya, hindi siya makakatikim kahit kaunting dugo ko. Hindi ako mamamatay para lamang maging alay sa pinuno ng mga aswang. Hindi ko hahayaang makalapit sa iyo ang demonyong ito. Pananagutan ko ang buhay mo, Pilar. Yon, sabi niya mahal na mahal mo ko. Ayaw mo lang aminin. Halatang halata na ayaw pang umamin. May oras ka pa kasing magbiro. Buhay mo ditong nakalagay sa alanganin. Pananagutan kita. Kung bakit kasi dinami pa kita sa sitwasyong ito eh. Masyado mo namang siniseryoso. Walang mangyayaring masama sa akin. Tiyak ko ang bagay na yon. Saka tayo ang bida. Kaya walang mapapahamak sa atin, hindi ba? Totoo nga sinasabi mo. Hindi mapigil yung bibig mo kapag komportable ka sa isang tao eh. Malala pa sa inaasahan ko to ah. Sus, totoo yun, mahal mo ko. Ayaw mo lang umamin. Ilang sandali pa'y biglang natahimik ang nilalang sa likod. Sinilip niya yon upang tignan. Ngunit nagulat siya sa kanyang nakita. Bakit? Anong nangyari? Si Kuya Rindo kausap niya ang nilalang. Ibig sabihin ay hindi malayo ang relasyon nila sa isa't isa. Mabilis na sumilip si Pilar kaya nakita din ito si Rindo na kausap ang nilalang. Kailangan natin pag-isipan kung anong gagawin natin bago ang araw na pinaplano nila. Hindi pwedeng isa sa atin ang mapapahamak. Lalo ka na. Hindi ako makapapayag. Utang na loob ko pa naman sa iyo ang lahat ng ito. Hindi naman tayo sa lamangkero para magkaroon ng kapangyarihan, pero tiyak naman akong may paraan para labanan ng mga yan. Lahat ng problema may solusyon, hindi ba? Ano namang gagawin mo? Bakit kailangan mag-isa lamangkero? Pero oo, naniniwala akong lahat ng mga problema ay may solusyon. Kung halimbawa lamang na isa kang sa lamangkera, anong gagawin mo?
Isa't simple lang, gagawa ko ng doppelganger. Yun ang ipapadala natin sa kanila para gawing alay. Ayos yung nasa isip mo pero malaking imposible. Ganito na lang, bago mangyari ang kanilang ritual, lalagyan ko ng proteksyon ng paligid ng kwarto nang sa ganun ay hindi nila mapasok ito. Magtago kayong dalawa ni Ate Oray sa loob. Kapag tapos na ako makipaglaban, kapag nagabi ko na ang pinuno ng angkan ng mga aswang, saka na kayo lalabas ni ate. Tatakas agad tayo. Tumango ito sa ideyang naisip niya. Wala na rin itong naisip na ibang paraan. Tiwala din ito sa kakayahan niyang gapiin ang angkan ng mga aswang. Lalo na kung hawak niya ang balaraw ng namayapa nitong lolo. Nang silipin nila si Rindo at ang nilalang ay wala na ito sa likod ng bakuran. Ayos na, makakatulog na tayo ng mahimbing. Magpahinga ka na. Huwag kang mag-alala. Hindi rin ako magpapakampante. Babantayan kita. Ano kayang koneksyon ni Kuya Rindo sa kanilang pinuno? Malaki talagang katanungan yun sa utak ko. Yan din ang tanong ko, ngunit wala tayong panahon para alamin ang bagay na yan. Ang kailangan lang nating paghandaan ay ang magaganap na pagtitipon. Dito mismo sa bahay ni Kuya Rindo. Pero naisip ko lang, ano kaya kung tatakas na lang tayo ngayon? Nakalimutan mo na ba? Sabi ko nga di ba mabilis tayong mabisto at ang dami nila, maaaring isa sa atin ang mapahamak. Posibleng ang Ate Oray mo kasi mahina siya, saka buntis siya. Napabuga na lamang siya ng hangin. Wala nga yatang pagpipilian pa, kundi ang harapin na ang sitwasyon. Mahimbing ang kanilang tulog ng gabing yon, pero bago sila natulog, siniguro niyang nakapaligid sa kanilang pinakamalakas na proteksyon. Kahit gaano man kalalim ang kanilang tulog, kampante siyang walang masamang mangyayari sa kanila. Kinabukasan, maaga siyang nagising, ngunit mas maaga sa kanya si Pilar. Bumangon siyang wala na ito sa kama. Paglabas niya ng kwarto ay nasa kusina na ito kasama si Ate Oray niya. Magandang ba ang tulog mo, Pasi? Opo ate, magandang umaga sa inyong dalawa. Ang aga mo namang nagising, Pilar. Siyempre, sanay kasi ako nagigising ng maaga. Saka gusto ko rin gawan ka ng masarap na kape. Masarap akong gumawa ng kape kaya paborito ng tatay ko noon ang gawa kong kape. Ang dami mo talagang kayabangan sa katawan. Hindi ba pwedeng bawasan mo naman yan? Laging mainit ang ulo mo sa akin eh. Alam mo ba kung gaano mo ako kinaiinisan, ganun mo rin ako kamahal. Hirap ka lang umamin pero gandang-ganda ka sa akin, kita mo. Para kang teenager, nangangamatis na yung mukha mo. Tawang-tawang Ate Oray niya habang nanonood sa kanilang parang bata na mag-asaran. Lagi siyang talo at pinagtatawanan ni Pilar. Masyado ka kasing seryoso, sige na. Tikman mo ng ginawang kape ni Pilar, tinitiyak kong masarap. Kita mo kahit Ate Oray mo, gusto kong gawa kong kape, kaya tiyak na magugustuhan mo rin. Mas lalo mo akong hahanapin yan, halaka. Tumawa pa ito habang siya nangangamatis ng lalo. Tikman mo na ito para sa'yo, dadalhin ka niya sa kalupaan ng langit. Maniwala ka. Maingat na inilagay ni Pilar ang tasa ng kape sa kanyang harapan. Salamat dito pero sobrang komportable mo na talagang magbuhat ng bangko ano. Kunwari ay walang gana niyang wika. Pasimple siyang humigop. Tahimik na pinupuri ang sarap ng timpla ng native na kape na gawa ng dalaga. Matik yan, nasarapan yan kaya ayaw pang umamin. Hindi niya may pagkakailang masarap ang gawa nitong kape kaya pinuri na niya ito. Masarap nga, salamat sa kape Pilar. Yun, sabing masarap eh, o diba? May halong gayuma yan, paano na? Hahanap-hanapin mo na ako palagi niyan. Ikaw talaga Pilar, umayos ka nga. Totoo, akala mo ha? Hindi na siya sumagot pa, tahimik na nag-iisip. Seryoso sa bawat paghigop ng kape. Iniisip ang magiging kahinatnan ng magiging laban niya kontra sa mga aswang. Seryoso ka namang masyado, tumawa ka rin minsan. Akala mo naman ay pasan mo ang mundo. Simpleng laban lang ito, maniwala ka. Kayang-kaya mo ito. Hindi pa rin siya sumagot kaya Ate Oray na niyang nagtanong. Nababahala ka ba para bukas? Kaya ka ba hindi mapalagay dahil iniisip mo si Pilar? Kakayanin ko kaya ate, yung asawa mo nga pala nasa na yun? Naku, tulog mantika yun. Tanghali na laging nagigising yun, alam mo naman kung saan-saan pag gumagala. Bukas ate, kailangan mong pumasok sa kubarto namin ni Pilar. Hindi pa man nagsisimula ang seremonya nila. Tinitiyak kong hindi sila makakapasok kahit anong pagwawala ang gawin nila. Ako ang haharap sa kanilang pinuno. Sobrang lakas ng kapangyarihan ni Pinunong Emong.
Isa na siyang amalanhig na ninuno ni Rindo, 2 siglo nang nakararaan. Bumabalik siya sa pagiging bata kapag nakainom siya ng sariwang dugo ng babaeng walang karanasan. Sabi ni may koneksyon si Kuya Rindo sa matandang yon. Huwag kayong maglala ate. Ang orasyon ng proteksyon laban sa aswang na hawak ko higit na mas makapangyarihan kahit na ang dyablo na pinuno ng kasamaan na hindi kayang wasakin. Kung ganon, hindi ko na kailangan mag-alala para kay Pilar. Hindi pa sila tapos mag-usap nang may mga kalalakihang dumating sa bahay. Nasa harap ito ng bakuran. May kargang mga kahoy at kung ano-ano pang gamit. Isang lalaki ang kumatok sa pinto kaya binuksan ito ni Oray. Ano pang kailangan nila? Dito raw dadausin ng pagtitipon sa kaarawan ni Pinunong Emong. Bukas ng gabi, kaya gagawa na kami ng tolda ngayon pa lamang. Ganun ba? Alam niyo na ba ang gagawin? Tanghali pa kasi gigising si Rindo. Alam na namin ang gagawin, nagpaalam lamang kami sa iyo. Agad na ng mga itong sinimulan ng tolda matapos magpaalam sa kanyang ate Oray. Nang magising si Rindo'y halos tapos na ang toldang pinagawa nito sa mga taong binayaran nito. Malapit na palang matapos ang pinagawa kong tolda. Nakalimutan ko nga palang sabihin sa iyo, mahal. Ayos lang, nagpaalam naman sila sa akin bago nila inumpisahan ang paggawa. Mabuti kung ganon, imbitado kayong dalawa bukas, lalo na ikaw Pilar. Espesyal ka bukas. Ngising kabayo nito nang sabihin yon. Nagkatinginan silang dalawa matapos yon. Ginalingan naman ng dalaga ang pag-akto. Grabe naman sa espesyal, nakakahiya po pero salamat. Wala yun, paano kumain na kayo? Opo, tapos na, balak na nga naming mamasyal sana saglit. Kaso'y nakakatamad din naman kaya dito na lang muna kami. Huwag na kayong lumabas, delikado, baka mamaya makasalumuhan niyo pa ang mga masasamang loob, mahirap na. Muli na naman silang nagkatinginan at lagi si Pilar ang palaging mabilis na sumakay sa usapan. Nang hapong yun ay sinimulan na ni Pasi ang pagpapalakas ng mga anting-anting at orasyon niyang hawak. Palihim niya yung ginawa sa loob ng kwarto nila ni Pilar dahil sa pagiging abala ni Rindo ay hindi nito napansin ang nawawala niyang presensya. Sumapit ang nasabing gabi, kabado siya sa malaking misyon. Malaking laban na kanyang kaharapin pero buo ang loob niya. Kailangan niyang ipanalo ang laban para tagumpay niyang maiuwi ang ate Oray niya at ang pamangkin na nasa sinapupunan nito. Lalo ng babaeng pangarap niyang makasama sa buhay. Matapos magtagpo ang landas nila ni Pilar, doon niya napagtanto na kaya hindi pa niya ginawang mag-asawa noon ay dahil may nakalaang babae pa para sa kanya sa hindi inaasahang biyahe patungong Capiz kung saan minalas na nakapag-asawa ang kanyang ate Oray. Inabisuan niya si Pilar na wag nang lumabas. Ang ate lamang niyang may hawak ng susi kaya kung sakali mang bubukasyon, ang ate lamang niya ang papasok. Paano kung may hawak ding susi si Kuya Rindo? Di madali lamang din sa kanyang makapasok dito. Tiyak na hindi siya makakapasok, hindi niya kayang suungin ang kapangyarihang nilagay ko sa bawat sulok ng pintuang ito. Subukan nilang pumasok na tiyak na magiging abo sila. Naniniwala ako sa iyo kasi ito ang tansong balaro ng aking lolo. Itago mo sa tagiliran mo. Yan ang pupuksa sa pinuno ng mga aswang na yan. Kahit ang pinuno lang ang mapaslang mo, tiyak namang lahat ng mga alagad niya ay magiging abo. Kasama kaya si Kuya Rindo? Oo, dahil si Pinunong Emong ang ugat ng lahat. Siya ang susi ng pagkawala ng lahat ng mga lahi niyang aswang. Kung ganun, gagawin ko ang lahat para mapaslang ko ang matanda. Kaya mo yan Pasi. Alam kong kaya mo at alam kong kaya ka dinala ng tadhana dito dahil sa magiging mabigat mong misyon. Salamat sa pagpapalakas ng loob ko, Pilar. Iwanan na kita. Dito ka lamang at huwag kang lalabas. Kahit anong mangyari, dito ka lang sa loob. Dito lang sa loob ang kaligtasan mo. Lagi mong tatandaan yan. Tumango lamang ito tagad niyang isinarado ang pinto matapos ang mahabang pag-uusap. Pasimple siyang lumabas at lumapit sa tolda. Naroon na si Tandang Emong, nakaupo na sa isang parang trono kung saan ito pupwesto kapag nagsimula na ang kanilang pagdiriwang. Lalo ng itim na ritual. Nilapitan niya ito at nagmano siya rito. Malagayang kaarawan po Tandang Emong, masaya akong kasama sa pagtitipong ito. Salamat sa pagdalo. Sino ka ba at bakit ka nandito? Ngayon ko lang nakita yung buka mo. Tiyak akong hindi ka kasali sa angkan. Ako po si Pasi, kapatid ako ni Ate Oray, ang asawa ni Kuya Rindo. Dayo lang po talaga ako dito.
Ilang araw din ako dito sa lugar nito dahil sa kailangan ko ring umuwi para sa aking trabaho. Bigla itong napatitig sa kanya. Matagal bago ito nagsalita. Ikaw palang kapatid ni Oray. Buti narating mo itong lugar nito. Ang layo nito ba? Opo lolo, ako nga po yun. Nasabi na po ba nila sa'yo? Medyo may kalayuan kaso'y siyempre, kapatid ko kaya namimiss ko na rin. Anong kaalaman niyang mayroon ka? Ramdam kong may iba sa'yo. Wala po, ano pong ibig niyo sabihin? Mukhang wala namang kakaiba sa akin eh. Hindi ka basta ganyan lang, isa kang antingero, tama ba ako? Kaunti po pero nakalimutan ko na yata ang mga yon. Hindi ko na maalala. Matagal nang patay ang lolo eh. Hindi niya naituro lahat sa akin. Sigurado ka ba? Hindi mo naaral lahat? Opo, bakit po? Antingero din po ba kayo? Ibig sabihin pala ang dami niyong kapangyarihan. Kapag nalaman kong may tinatago kang iba, humanda ka sa akin. May duda kung ikaw yun eh. Yung alin po, saka ano pong gagawin niyo? Isasama sa napagkatuwaan, naiintindihan mo ba? Ganun ba? Parang nakakatakot naman yan, wag naman po sana. Ngumisi pa siya rito matapos sabihin yon. Nakikipagbiroan ka ba sa akin? Hindi mo ba ako nire-respeto? Ay hindi po tanda. Pasensya na po kung nagalit kayo sa akin. Hindi yun ang nais ko, pasensya na po. Lumapit sa kanila si Rindo kaya doon natuon ang kanilang atensyon. Hayaan mo na si Pase, Pinunong Emong. Huwag mo na siyang paginitan ng ulo. Pase, tawagin mo na si Pilar kasi mag-uumpisa na tayo. Kuya, masama yung pakiramdam ni Pilar eh. Pero bilin niya sa akin na susunod naman siya kapag narinig niyang nag-uumpisa na kayo. Ganun ba? Sige, mag-umpisa na tayo. Suminyas ito sa pinuno, gayon din sa mga kasama. Ang damit halos buong taga-sityo ang naroon. Panayan lingon nito sa bahay kung saan lalabas na ba si Pilar. Sa huli ay sumenyas ito sa mga kasama. Dalawang lalaki ang pumasok upang palabasin si Pilar. Ilang sandali pa'y muling bumalik ang mga ito. Bumalik kay Rindo at may ibinulong. Mukhang simula na ito ah. Bulong ni Pasi sa kanyang sarili. Lumapit sa kanya si Rindo. Seryosong tumitig tapos ay tinanong siya tungkol dito. Ano ba sa tingin mo ang ginagawa mo? Yung alin po Kuya Rindo? Huwag ka nang magmaang-maangan pa Pasi. Naging alerto siya sa paligid. Biglang nagbagong anyo ang lahat maging si Pinunong Emong. Sabi sa iyo eh, ibang pakiramdam ko sa lalaking yan. May nakatagong kaalaman yan. Hayop ka, sige. Ikaw na lang ang pagsaluhan ng lahat. Hulihin niyo siya. Sigaw ni Rindo. Ngunit kahit paghawak sa kanya hindi magawa ng mga ito. Dahil protektado siya ng kanyang anting-anting. Sobrang init niya. Hindi ko kayang lapitan. Matutusta ako kapag pinilit ko. Sigaw ng isang lalaki. Talagang balakid ito sa ating ritual na gagawin. Kayong lahat, atakihin niyo siya. Hindi kami mag-aalangang paslangin ka kung banta ka sa aming angkan Pase. Kahit kapatid ka pa ng aking asawa, hindi ko hahayaang makauwi ka ng buhay sa inyo. Magiging pagkain ka na ng aking angkan. Pinaghandaan ko na rin ang araw na ito. Kung may mapapahamak man sa atin ay marahil kayong lahat yon. Hindi mangyayari yon. Mapapaslang kita. Galit na galit si Rindo habang nagibang anyo. Isang halimaw na kulubot at sobrang pangit ng buka. May mahabang pangil at kuko. Puno ng makapal na balahibo ang buong katawan. Sus, nagpalit anyo ka pa. Kahit anong katauhan ka pa. Kaya kitang labanan. Marami na rin akong napaslang na ganyang anyo. Mayabang ka Pase. Sa dami ng aking mga angkan. Hindi kayo lalabas ng buhay sa sityong ito. Tandaan mo yan. Agad siya nitong sinugod, ngunit pabilis niya itong naharang. Pilit siya nitong nilapitan at maging ang ibang angkan nito'y sumugod na rin. Kinuha niya ang balaraw at isa-isang pinuksa ang mga ito ng walang kahirap-hirap. Gulat at takot ang rumistro sa mukha ni Tandang Emong, lalo na nang makita nitong napaslang niya ang apo nitong si Rindo. Hindi. Magbabayad ka. Inilabas na rin ito ang tunay na anyo nito bilang aswang. Hindi nga siya nagkamali. Ito ang nilalang na nakita nila sa likod ng bahay. Hindi ako natatakot. Kahit ikaw pang maging kalaban ko, Tanda. Humalakhak ito nang sabihin niya yon. Maya-maya pa'y tinitigan na siya nito. Alam niyang pinapahina siya nito gamit ang itim na kapangyarihan. Ngunit mabilis niya itong hinarang.
Nagulat ng matanda na mapagtanto ang lakas ng depensang mayroon siya, ngunit mas nilakasan pa nito ang kapangyarihang inilalabas. Napaluhod siya sa harapan nito na siya namang ikinatuba ng matanda. Hindi mo ako pwedeng pagyabangan. Hindi mo ako kilala. Kilala kita. Isa kang amalanhig ng angkan. 2 siglo nang nakararaan. Kahit ilang demonyo pang nabubuhay sa'yo, mamamatay ka pa rin sa ngalan ng Diyos Ama. Hindi mangyayari yan. Walang anuman o sino mang maghihigit pa sa akin sa mundong ito. Papaslangin ko siya. Muli siya nitong inatake, kaya naramdaman niyang muli ang panginginig ng kanyang tuhod. Pagbabawas yun ng enerhiya niyang taglay. Samantalang sapilitang nabuksan ng bintana at pintuan sa kwarto kung saan naroon si Pilar at ang ate Oray niya. Nag-iiyakan sa takot ang mga ito, ngunit nang pumasok ang mga aswang sa loob ay kanya-kanyang naging abo, kaya nabawasan ng takot na kanilang naramdaman. Nakasuksok lamang sila sa gilid ng kama. Tinitingnan ng bawat nilalang na naging abo sa tuwing sapilit ang pumapasok para kunin sila. Sa uli ay wala nang naglakas ng loob na pumasok sa takot na mapas lang. Napasilip na lamang ang mga ito sa labas upang tingnan ang naging laban ni Pasi. Samantala, biglang sumagi sa isip ni Pasi ang huling turo ng kanyang lolo, ang atake sa isang hari o pinuno ng mga aswang. Agad niya yung inusal. Makalipas ang ilang sandali ay bigla itong nanghina. Yun ang pagkakataong kinuha niya. Patakbo siyang lumapit at nang malapit na tumalon siya sa dibdib nito, sabay saksak ng hawak niyang balaraw na tanso sa mismong dibdib. Hindi ito nakakilos nang gawin niya yon. Agad itong nanghina at ilang sandali pa'y unti-unti nang umusok ng kulay itim ang sugat nito sa dibdib. Kumalat at lumaki ang usok hanggang sa kumalat na sa buong katawan nito. Tuluyan itong nilamon ng usok hanggang sa maging abo. Tuluyan itong naglaho at unti-unti ay sumunod na umusok ang buong angkan nito. Hingal na hingal at sobrang pagod niya matapos ang laban. Hindi lamang pisikal kundi mental o isipan ang gamit nila sa paglaban. Sabi na ang galing mo, natalo mo silang lahat. Kailangan na nating makaalis sa lugar nito, Pilar. Tama ka, pero kayo ng ate Oray mo lang ang babiyahing puwerto. Nasa kabilang sityo lang naman ang aking angkan. Kailangan ko lang umuwi sa kanila. Tiyak na nagtataka ng mga yun kung bakit hindi pa ako dumarating. Bigla siyang nalungkot nang marinig yon. Parang hindi na kayang bitawan ng kanyang paningin ng dalaga. Bakit parang pinagbagsakan ng langit at lupa yung mukha mo, Pasi? Puna ng kanyang ate Oray. Ay sus, yan ang habang sinasabi ko Ayaw pang umamin na gusto ako, kaya tumandang binata. Kasi nga apakaduwag ay umamin. Kapag ba maglakas loob ako, may pag-asa ba? Hindi rin ako sigurado, ang layo kaya. Puerto Princesa tapos sa Capiz. Nako, paano mo ako maliligawan yan? Imposible. O siya, halina kayo. Agad silang umalis. Hinitid sila ni Pilar sa paradahan ng tricycle para maihatid sa paradahan ng bus. Kung ihatid na lang kaya muna kita para alam ko rin ang address mo. Wag na, para-paraan ka pa Malapit lang naman ako dito. Ang mahalagay makaalis na kayo. Sige na, pwede bang makahingi ng eksaktong address mo? Seryoso ako Para saan ba talaga? Pero sige, kung yan ang gusto mo. Kinuha nito ang lumang ID kung saan ang kumpleto nitong address. Ngiting iniabot ito sa kanya. Yan, kumpleto yan. May mukha ko pa. Para naman hindi mo masabing bogus ako. Saka syempre kapag na-miss mo ko, pwede mong titigan ang litrato ko. Maganda rin naman ako dyan Yang bibig mo talaga, Pilar. Pero salamat dito. Napangiti na lamang ang kanyang ate Oray. Nagpasalamat siya kay Pilar at nagpaalam na isang bagay ang pumasok sa kanyang isip. Yun na yung ihatid ang kanyang ate Oray at balikan si Pilar. Maghahanap siya ng trabaho malapit sa bahay nito kung kinakailangan. Pansamantala niyang bibitiwan ang kanyang misyon para sa kanyang kaligayahan. Ganon yata maglaro ang kapalaran. Minsan, kasakayan mo lamang sa mahabang biyahe ang magiging kasama mo sa mahabang paglalakbay sa buhay. Hanggang dito na lamang po ang ating kwento. Nais ko po kayong tanungin kung anong masasabi niyo sa kwentong ito. Parang may pagka-love story na nakakakilabot pa rin Grabe yung kwentong to ni Pasi. Talagang sinuong niya yung buong baryo ng dulong baryo ng Capiz.
Pero hindi naman sinabi at tinukoy dito kung saan banda eh. Kayo po mga ka-DM, ano pong masasabi nyo sa kwento natin ngayon?